Sa panibagong docu-series na inilabas ng bansa ng China patungkol sa kung paano sila kahanda para sakupin ng Taiwan, ay ito na nga ba ang hudyat na maaari talagang maganap ang isang malaking digmaan sa bahagi ng Indo-Pasipiko? Pero sakaling ang ituloy ito ng Beijing, ay papayag na lang kaya ng basta-basta ang Taiwan katuwang ang mga nasyong kaalyado nito? Yan mga kataps ang tatalakay natin sa video na ito. Inirelease ng China ang isang bagong documentary video na nagpapakita nga sa kanilang kahandaan kung paano nito sasakupin ang inaangkin nilang isla ng Taiwan. Ang naturang video ay sinasabing unang bahagi pa lang ng isang 8-part docu-series na pinamagatan namang ang Chasing Dreams, na ang mismo ngang naglabas sa ere ay ang state broadcaster na CCTV nito din lamang unang araw na bahagi ng linggong kasalukuyan. At kasabay din nga niyon ay ang pagdadaos ng mga Chino ng ika-76 na anibersaryo ng People's Liberation Army. Kabilang din sa mga ipinakita dito ay ang mga footage ng mga isinagawang Chinese military drill, partikular na yung mga pagsasanay na kanilang ang idinaos sa mismong kalapit na lokasyon ng Taiwan, habang sinamahan pa nga iyon ng ilang mga madamdamin o dramatikong mga pahayag mula sa ilang mga sundalong Chino sa kung paano umano sila magsasakripisyo para nga lamang maipagtanggol ang kung anong ipinaglalaban ng kanilang nasyon. Ang bumubulusok kong fighter jets patungo sa aming mga kalaban ang siyang magiging pinakahuli kong sandata sakaling maubos na ang lahat ng daladala kong mga bala. Iyan nga ang isa sa kataga ng nagngangalang si Liping na isang piloto ng PLA Air Force mula sa Hanay ng Wanghai Squadron Eastern Theater Command, na siya namang sangay ng militar ng China na responsable sa pagsasagawa ng operasyon patungo sa lokasyon ng Taiwan Strait. Habang ang isa namang frogman mula sa PLA Navy Minesweeper Unit na may pangalan namang si Supeng ay sinabi din ngang sakali umanong sumiklab ang gyera at mahirapan ngang ligtas na matanggal ang ilang mga nakaharang na mga naval mines o yung mga bombang pangkaragatan, ay handa din umano silang esakripisyo ang sarili nilang mga katawan upang sa gayon ay maging malinis at ligtas ang landas ng paglalandingan ng ilan nilang mga paparating na katulong na puwersa. Ilan nga lamang ang ating nabanggit sa animoy mga makapagbagbag damdaming paglalahad ng ilan sa mga PLA soldiers na siyang ipinakita sa propaganda o itong ang documentary video na inirelease ng Beijing sa publiko. Pero bukod nga sa mga pahayag ng kanilang mga kasundaluhan, ay ang mas maring ipinokus talaga sa video ay ang ginanap nilang joint sword drills, na kung saan kasi ay inilalarawan nga sa naturang pagsasanay ang isang simulated precision strikes laban pa rin sa nais nilang makuha na isla ng Taiwan. Matatandaan din ngang ang drill na tinawag na joint sword ay idinaos ng mga Chino nito pang nakaraang buwan ng Abril taon pa rin kasalukuyan, kasabay nga ng nooy paglalayag naman ni Taipei President Tsai Ing-wen upang bumisita patungong United States, na kung saan naman ay dito niya na-meet sina US House Speaker Kevin McCarthy at ilan pang mga matataas na opisyal ng bansang Amerika. Kasama pa sa docu-series na ito ay naging pagbibida ng mga Chekwa sa isa sa tatlo nilang aircraft carrier na may pangalang Shandong, habang ipinapakita na kasalukuyan nga itong naglalayag katuwang ang ilang nakapalibot ditong iba pang uri na mga barkong pandigma mula pa rin sa hukbong pangkaragatan ng China. Bukod din kasi sa napakaraming beses na ginanap na pagsasanay ng PLA sa paligid ng Taiwan, ay kung inyong maaalala ay nito ding mga nakalipas na mga buwan ay paulit-ulit na pinaroronda o idinidispatch ng mga Chino ang kanilang Shandong aircraft carrier patungo sa lokasyon ng Taiwan Strait bilang dagdag din ng pagpapakita nito ng puwersa para pa rin takutin ang nais nilang kubkubing isla. Siyempre, bukod pa sa mga banta mula sa karagatan ay hindi din nga malilimutan ang paulit-ulit at napakarami na ring pagkakataon ng pambubulabog ng Beijing sa himpapawid naman ng Taiwan, partikular na sa Air Identification Zone o ADIZ nito, gamit ang ilang mga warplanes mula naman sa kanilang PLA Air Force.
At sa katunayan, kaugnay sa mga pangyayaring ito ay nito lang mismong nakalipas na araw ng linggo o petsa ng August 6 buwang kasalukuyan, base sa report ng Taiwan's Ministry of Defense ay tinataya na naman ngang nasa 20 units na mga Chinese aircraft ang kanilang na-detect na nasa paligid ng kanilang bansa. Kasama na dito ang 10 sa mga nabanggit na unit na mismo pang ang tumawid ng median line at pumasok sa bahaging southwest ng Taiwan ADIZ. Sa mga hakbangin ngang ito, lalo na ang karamihan sa mga critical na detalye na ipinakita ng Chinese forces sa kanilang latest propaganda ay maaari ngang sabihin na isa na rin ito sa pagpapahiwatig na ngayon ay handa na talaga ang mga Chino na isakatuparan ang ninanais nilang reunification sa pagitan ng bansa nila at ng itinuturing nitong probinsya na Taiwan. Magkagayon man, sabihin na natin na talagang ituloy ng China ang paglulunsad ng malakihang digmaan laban sa inaangkin nitong isla, ay sa tingin nyo mga kataps ay hahayaan na nga lang ba ito ng US at Japan? Gayong mariinang ang ipinangako ng dalawang naturang magkaalyado na tiyak ngang sila'y makikilahok sa digmaan sakaling ang daani ng mga Chino sa pwersang militar ang pagnanais nga nitong muling maging bahagi ang ipinagpapalagay nilang isa sa kanilang probinsya. Subalit bukod pa sa lahat ng mga ito ay ang magiging pinakatanong din dito ay kung papayag na lang kaya ng basta-basta ang depensa ng Taiwan na sila nga ay mapasa ilalim ng pamumuno ng aataking mas malaking nasyon, lalo pa nga't mismong ang babae pa nitong presidente ang matatag na nagsabi na hindi ang China ang magpapasya para sa hinaharap ng kanilang bansa, kundi ito ay nasa mismo nang kamay ng kanilang lahat na mga mamamayan. At bukod pa roon ay inihayag din ni Tsai Ing-wen na hindi naman nila hangad ang makipagdigmaan laban sa China. Subalit sakaling sa oras na gumawa ang Beijing ng ilang mga hakbangin para sakupin ang minamahal nilang isla, ay handa nga umano ang kanilang sandatahan na gawin ang lahat at nararapat para nga lamang maipagtanggol ang matagal na nilang ipinaglalabang kasarinlan. Mga kataga, mula sa isang babaeng pinuno ng maliit lamang na nasyon, subalit hindi nga masusukat sa laki at hindi din natutulad kung ito ay ikukumpara sa ipinapakitang katatagan ng ilang mga lalaki pa namang namumuno sa ibang mga nasyon pagdating sa aspeto ng tapang at integridad, lalo na kung ang siyang ang pinag-uusapan ay tungkol sa kapakanan at para din syempre sa kalayaan ng kanilang itinuturing na sariling bayan o lehitimong mga teritoryo na nasasakupan ng kanilang soberanya.